Napansin lang ako. Ikaw yung pinakamalapit sa kanya. Hindi ko alam, kuya, pero sa akin, kuya, is parang may lukso ng dugo, kuya, ba? Gumagaan yung loob ko sa kanya, tapos talagang pag magsama kami, para talaga siyang tatay, kuya. Paano mo nasabi na parang siya ay isang tatay? Kasi nga, ganun, tapos ang bait niya sobra. Alam niyang nalulungkot ka, papatawanin ka niya. Okay. Naranasan mo na ba talaga ang magkaroon ng isang tunay na ama? Manilig ako. Kita ko yung picture na kinakarga niya ako. Paano ko naman ma-feel yun? 1 year old lang ako. Kung sana lang nandyan siya parang palaki sa amin. Tapos sana, kung andyan siya, hindi responsibilidad ni Papa Joe tsaka ni Mama Ludi yung pagpalaki sa amin. Sana, kung andyan siya, hindi mag-OFW si Mama Lorna kasi nga hindi niya responsibilidad ang magtrabaho para sa amin. Sa tatay yun. Kung sana andyan siya, pinanindigan niya kami hanggang sa huli kasi nga kami itong tunay niya anak. Sabi naman ni Mama, minahal naman talaga kami. Talagang nadala lang siya sa mga sitwasyon. Kati yung mata ko. Gusto ko malaman nila, kuya, na masaya kami, nakakain kami ng maayos. Simple lang buhay namin pero hindi mabibigyan ng pera po yung tawa na galing sa sikmura talaga. Pinakalaki kami ng maayos. Tsaka kahit wala mang sobrang kayamanan na kasing yaman nila, masaya kami. Dahil ang tunay na kayamanan, kuya, hindi naman yung mga pera, kundi yung buong pamilya, kuya, na nagkakaisa, nagmamahalan. Simula na nakita ko yung picture nila, gusto ko siyang makita. Gusto ko na siyang makausap. Gusto ko lang siya tanungin kung bakit niya ako iniwan. Gusto ko lang tanungin sa papa ko kung bakit niya kami iniwan. Alam niyo naman yung kamiking, kuya. Nakapunta po siya doon pero hindi niya kami pinuntahan. Kuya, 19 years. Kakalain mo naman, nangunguli lang kami sa tunay na ama. Hindi niya naisip na lapit kami. Ang sakit, kuya, kasi buhay pa siya. Hindi lang siya buhay, may pamilya pa siya. Hindi lang siya may pamilya, may anak pa siya. Hindi lang isa, pero 3. Hindi niya ba naisip yun? Na nandito kami. Gusto rin namin maranasan yung pag-alaga niya. Yung paano niya pinalaki yung mga anak niya. Kasi sa nakita ko, masaya sila. Hindi ako nag-message ko sa kayo. Ayokong maging magulo yung pamilya nila. Ayokong maranasan ng mga kapatid ko na may gulo sa buhay nila. Kahit sinabi ko sa'yo na wala ng tatay ko, pinipay ko yung maging tatay ko. Pero tinanggap mo ako bilang anak mo. Anong katangian ng isang tatay ang hinahanap mo? Hindi kami iiwan. Na kahit anong sitwasyon, kahit anong problema mangyayari, hindi kami iiwan. Yun po yung gusto ko, na makita sa kanya. Pero nirespeto ko siya kung ayaw niya. Pero gusto ko lang talaga siyang makausap. Sir, gusto ko lang siyang mayakap. Yung yakap na tunay na ama. Naunawaan ko, Maymay. Kaya rin ba ganun ang turing mo kay Nonong? Opo. Yung para bang nakikita kong parang siyang tatay, papalapit ako sa iyo. Tsaka, yung nalaman kong mamatayan nga siya ng anak, sobrang nasaktan siya. Tinatanong niya si God kung bakit nawala yung anak niya. Parang nakaka-proud lang, kuya, paano kaya kung nandyan yung anak niya? Siguro alagang-alaga niya yun, tsaka hindi niya yung iiwan, ramdam na ramdam ko. Yung parang kapag siya yung tatay ko, tatay Nonong, siguradong hindi ako iiwan, lalo na sinabi niya, aampunin niya ako. Sa naging panahon na nanirahan sa bahay si Nonong, na nakasama mo siya, gaano ito naging mahalaga sa iyo? Sobra, kuya, as in sobrang mahalaga. Tsaka nawala konti yung lungkot ko nung yung pagkawala ni Papa Joe. Kundi nadadagdagan po ng pag-asa po. Kasi nga, sabi ni Kuya Nono, hindi naman natin na may balik. Maging inspirasyon mo na lang yung nawala sa'yo. Naging matapang po, sobra ko. Palaban po sa buhay dapat. At kung may nais kang sabihin sa tatay Nonong mo, ano yun? Maraming salamat sa'yo kasi nga, pinaramdam mo sa akin yung bilang ama mo. At saka, alam mo naman, nanglila na ako kay Papa. Kahit
sinabi ko sa'yo na wala ng tatay ko, pinipay ko yung maging tatay ko. Pero tinanggap mo ako bilang anak mo. Masaya ko po kasi may nawala man pero may dumating. Kahit hindi man totoong tatay pero yung pag-aaruga mo tsaka yung mga advice mo sa akin tsaka yung naramdam ko na yung bang sasabog yung puso mo sa saya. Kasi nga, dumating ka. May, sa buhay ng isang tao, merong maalis, merong nagpapaalam, hindi nananatili. Sa kanya-kanyang dahilan, sa kanya-kanyang oras, katulad ng yung tunay na ama, at tulad na rin ni Papa Joe. Pero lagi mong tatandaan, merong mga tao na patuloy at walang sawang susuporta at magmamahal sa iyo. Kahit mga taong sandali mo palang nakikilala. Bagamat si Nonong ay sandali lang nandyan sa loob, marahil ay naging instrumento siya ng may kapal para maramdaman mong muli ang tatay na nawala sa iyong buhay. Masaya ako na nagkaroon ka ng ganong klaseng relasyon kay Nonong at lagi mong tatandaan na nandito lang kami para sa iyo. Maraming salamat po, Kuya. Nawala na yung sugat sa puso ko.